Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 13 ng Hunyo 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:10 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Joel Villanueva. Opo, nakuhanan kasi pala siya ng video at saka audio ng yung mga cellphone doon sa tabi niya siguro, o nakuhanan siya na siya pala ang nag-udyok kay Amy Marcos para sumigaw si Amy Marcos ng point of order, point of order, point of order. Yan po yan po ang tatalakayin natin ngayon. Kahapon ay marami pong vlogger ang ipinakita yung pangyayari na yan, Hindi po video ng Senado, hindi audio ng Senado, kung hindi video at saka audio ng mga nanonood doon. Usually, ang mga nanonood doon ay mga staff ng mga senador. O kasi tatlong hilira po yan yung bangko dyan doon sa side. Yung side yan, magkabila niyan, tatlong hilira yan na bangko. Ngayon ay malapit lang yan. Kung nakita nyo po yung kinukutsing si Robin Hood Padilla nung mga staff niya, o pinapayuhan siya, malapit lang yan eh. Naririnig nga yung busis eh. Hindi ba? Naririnig eh. Pero nga, ang sabi ko ay karamihan dyan mga staff yun na andon. Pero mayroon din na mga nanonood talaga sa media, ganyan. Ay kasi kukuha ka lang naman ng yung passes dyan sa baba eh. Papayagan ka na. Kung minsan yung talagang mga tao talaga na mahilig na manood, yun, nanonood dyan. Opo. Kaya mag-ingat sila sa ganun. Kasi nga, may mga cellphone po yan eh, na pwedeng ilapit o kuhanan sila ng video. Na ito ang ginagawa nila. Yun ay nakuhanan pa ng audio. Na si Joel Villanueva ay kinakausap niya si Amy Marcos na sabihin na point of order, point of order, point of order. Ay wala namang sinasabi. Wala naman na katuturan yung point of order. At ito naman si Chis Escudero, parang kakutsaba, ay kinuan na yung nag-break na sila. Suspended, hindi ba? Hindi natin nalaman bakit ano yung point of order. Hindi ba? Ay yun na nga, ginugulo lang talaga. Gusto lang nilang pahintuin yung pagsasalita ni Senator Risa Hontiveros. Yun lang ang purpose doon. Kaya inudyukan ni Joel Villanueva na magsalita si Amy Marcos ng point of order, point of order. Kitang-kita po doon nagtataas na ng kamay si Amy nung sinabihan siya ni Joel Villanueva. Ngayon ay hindi lang po ako marunong sa dito sa pag ginagalaw ko itong ko dito, itong ano bang tawag dito, OBS, ay hindi ko na alam ibalik eh. Kaya ganito na lang. Pero yan po ay nakita ko ng maigi at marami daw ang yung cellphone na nakakuha. May tatlo daw na iba-ibang angle.
pero iisa yung kinukuhan nila. Yun nga, si Joel Villanueva ay inuudyukan si Amy Marcos na magsalita o sumigaw ng point of order, point of order, point of order. At ang sabi naman ni Risa Ontiveros, I have the floor, sabi niya. Mr. President, I have the floor, I have the floor, sabi naman niya. Ginugulo nga lang eh. O, ngayon, ang masasabi ko lang dito kay Joel Villanueva ay noon pa wala na akong kwan dito eh. Tiwala. Kasi nga, yung tatay niya na kumandidato ng pagkapresidente ay noon pa hindi na ako conforme doon sa sinasabi ng mga nung mga alalay niya o yun ang mga nakapaligid sa kanya. Ay born again na po ako noong kumandidato yan. Ngayon ay hindi ko gusto yung sinasabi nung mga lay minister niya na sinasabi ay ito raw ang pinili ng Diyos. Ito ang inanoint ng Diyos. Ay in doubt ako dun. Opo. Although na pwedeng mangyari yan, at gusto ko rin sana na ang maging presidente o ang maging mga mambabatas ay may alam sa salita ng Diyos o nag-aaral ng salita ng Diyos. Gusto ko po yan na lahat ng taong gobyerno ay may inaral sa salita ng Diyos. Pero yung sasabihin nila na ito ay anointed ng Diyos, ito ay inappoint ng Diyos o pinili ng Diyos, malabo po yun. Malabo. Napakalabo po niyan. Bihira yung ganon. Bihira. Ang katotohanan po dyan, ayaw po ng Diyos yung gobyerno. Ayaw niya yan. Nagtalo-talo na sila dyan. Yan sa gobyerno nung humiling po ang Israel na magkaroon sila ng hari. Doon sinabi ng Panginoon na ay tika muna ay mayroon na kayong mayroon na akong representative sa inyo eh, sabi ng Panginoon eh. Yung mga propeta, may mga propeta na ako eh. Bakit gusto niyo pa ng hari? Gusto namin, sabi ng mga tao. Ay ayaw ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Samuel, ang sabi ng Diyos, ay tika muna, ay aalipinin kayo niyan ng hari nyo o magbabayad ko ng buwis, magbabayad kayo ng mga hindi lang buwis eh, magbibigay kayo ng mga handog dyan, sabing ganun. Sasayaw kayo. Kakantahan nyo yan. Gagawin kayong alipin yan. Kaya ba nyo? Ay kaya namin, sabi ng mga tao. Mga papuri, hindi ba? Pupurihin nyo yan. Sabing ganun. Ay ayaw po ng Diyos yan na pinupuri yung mga tao. Ayaw po yan. Kasi nga alam ng Diyos na ang tao ay nalulung sa kasamaan. Alam ng Diyos yan. Tapos pupurihin mo, hindi ba? Mali. Ay pero nga, pinaburan. Yun po ang maikwento ko sa inyo. Kaya nga hindi ako naniniwala na although sa Biblia mayroon talagang ina-anoint, pero bihira yun na maging leader o maging king o maging judge. Ganun po yan. Pero nga ito ito si Joel Villanueva ay born again ito eh. Opo, at yung tatay niya ay malaki din yung malaki din yung members nito eh. Aywan ko kung nasa 3 million sila yan. At naging member din po ako dyan sa GIL.
Kasi yung mga nagturo din sa akin sa Saudi Arabia, mga GIL din yun eh. Yung iba sa kanila, pero karamihan mga Baptist. Kaya alam ko yan. At doon sa Jubil, Saudi Arabia, kung minsan umaatin kami doon sa GIL doon, si Pastor Joe, ang pastor nila, si Pastor Joe, doon sa Jubil, Saudi Arabia, taong kwan yan, 94 hanggang 96, 2 years. Kung may mga kwan sila, malalaking gathering, umaatin din kami. Kung minsan, inaanyayahan kami. Ganon, umaatin din kami dyan sa Jubil. Pero, mayroon kaming sariling church. Mayroon. Pero nga, kung minsan ay umaatin dahil iniimbitahan, ganyan. Opo. Ngayon ay, ang masasabi ko lang po dyan ay, ito si Joel Villanueva ay balingbing talang ito Kasi, siya ay naging congressman lang dahil doon sa SIBAC. At yung SIBAC, binubuto ko po yan o nilalakad ko yan. Kasi nga ay, kuan ako yung born again ako at gusto ko yun. Pero bandang huli ay napansin ko iba na hindi naman talaga siya lumalaban sa mga kwan yung corruption citizens fight against corruption ata yan yung SIBAC. Yung party list na SIBAC. At kung hindi ko nagkakamali, 3 beses siya naupo yan sa kwan, diyan sa lower house, House of Representative. Representative siya ng SIBAC. Ayan po, yung party list na parati pong nananalo yan. Ngayon ay ginawa siyang tisdaman ni Noy. At doon na siya doon na siya nakilala nung TISDA. Siya na ang chairman ata ng TISDA. Ngayon ay nung naging presidente naman si Duterte, ay Duterte rin siya kaya hindi na ako naniniwala sa kanya. At ito nga, tumatawa pa siya nung inuudyokan niya si Amy Marcos na magsalita ng point of order. Born again yan at yung tatay niya ay maraming maraming nasasakupan yun. Kaya nga, ang masasabi ko po sa inyo, mga kababayan, mga minamahal, ay kung minsan yung salita ng Diyos ay hanggang salita lang hindi na isasagawa. Yan hindi ba? Pero alam nila mali yung ginagawa nila kasi hindi nga sila nagsasalita Naandun din si Kwan, patawa-tawa lang nung nagsasalita si Amy ng point of order. Si Bato de la Rosa, nakuhanan din at saka si Kwan, si Padilla, si Robin Hood Padilla. Pero ang nag-udyog talaga, nakuhanan ng audio at saka video ay si Joel Villanueva. Para sirain lang yung speech ni Ontiveros. Kitang-kita po doon At yun na nga, yun ang tatalakayin ko. Yung salita ng Diyos na kung minsan nangangaral yan Katulad lang po yan ni Pacquiao. Si Pacquiao walang alam sa batas. Kaya si Pacquiao ginamit ni Duterte, ginamit si Pacquiao para tanggalin si De Lima sa pagka-chairman o chairperson ng Blue Ribbon Committee. Nagamit si Pacquiao.
ay bumabasa din ito si Pacquiao ng Word of God. Bakit siya nagamit? Kaya nga simula noon, hindi na ako bumilib kay Pacquiao. At nagpredict pa ako o sinabi ko sa mga kaanak ko o mga kakilala ko ay huwag nag-ibuto yan. At hindi na nga siya nanalo. Ang layo na niya, hindi ba? Pero nung una, nagampanya pa ako para kay Pacquiao kasi nga gusto ko ang mga mambabatas ay mayroong alam sa Word of God. Yan po ang gusto ko. Pero nga ay nagamit siya. Nagamit siya na ang tansya ko nga doon sinusulat ko po sa dyaryo hindi na kako mananalo ito si Pacquiao. Kasi yung bumuto kay Dilima, halimbawa ako, parehas ko silang binuto yan si Dilima at saka si Pacquiao ay hindi ko na ibubuto si Pacquiao dahil sa ginawa niya. Ayan po doon po ako nagbase. Kung mayroong 15 million na solid supporter itong kako si Dilima, hindi na ibubuto si Pacquiao. At ayan nga, tumakbo siya ng presidente, kulilat, hindi ba? Tumakbo siya ng senador, natalo, hindi ba? Ayan po Kaya nga, ang sinasabi ko po dito, hindi lahat ng mga nangangaral o nagbabasa ng Word of God o yung may alam sa Word of God ay mga totoo yan. Hindi. Tignan nyo po yung gawa nila. At ito nga, si Joel Villanueva, ayan, nakuhanan po ng video. At yan po ang dinidiscuss ko dito. Opo. Huwag po tayong maniwala sa ganyang mga tao. Huwag po. Ay, tignan mo nga si Kibuloy, hindi ba? Nung una, marami siyang napabilib Hindi ba? Maraming tao ang naniniwala sa kanya. Ay pero nung bandang huli, nung sinasabi na niya na siya na ang appointed son of God, ay tika mong nagako, wala namang ganyan. Pero pinagsama-sama nga niya yung mga salita. Pinagsama-sama niya, for it is appointed unto man to live once and then die. Hindi ba? Yun ang kinuha niya. Appointed, tapos may kinuha din siya yung Son of God, hindi ba? Peacemaker shall be called the Son of God. Pinag-mix-mix na yan. For it is appointed unto man to live once and die once. And then face judgment. Kinuha niya yung appointed. Ikinabit niya doon sa shall be called Son of God. Ay, shall be called, tatawagin lang hindi ba? Tatawagin lang na Son of God. Pero, ay sabagay, may mga verse din na Son of God talaga ang nakasulat. Yun ang kinuha niya siguro. At minix-mix niya, appointed Son of God. Ganun lang po yan para marami ang maloko niya. Pati ata mga mga politiko na naloko ni Kibuloy at ang inaakala ng iba o ang sapantahan ng iba, kaya yumaman si Kibuloy ay maraming pira yan si Kibuloy Doon dinadala ng mga congressman, mga senador ang kanilang mga pira. Doon nila nilalagak. Adi naloko rin sila, hindi ba? Ayan po, hindi ba? Kaya nga po, hindi lahat ng nangangaral o hindi lahat ng nagbabasa ng Word of God ay mga tunay yan. Hindi. Tignan nyo po yung gawa o tignan natin yung mga bunga ng kanilang gawa. Ano ba ang bunga? Para hindi po tayo malito. At yan po ang i-discuss ko mamaya. Gagamitin ko po yung Word of God. Bakit ito si Joel Villanueva ay bagamat born again, hindi ba? At siya ay, palagay ko ito nananalo kasi marami nga yung yung Jesus is Lord Marami yan Ay kaya yung sibak ay parating nananalo. Hanggang po ngayon mayroong sibak Opo. Kasi nga ay marami ring member yan pero nga ay yung mga ginagawa ay hindi
hindi naaayon sa salita ng Diyos. Hindi ba? O, tumatawa pa nga ngumingisi nung nagsasalita na si Amy Marcos ng kwan point of order, point of order, point of order. Ay siya pala ang nagdikta O, adi kawalanghiyaan yan, hindi ba? Nagsasalita si Risa, tapos sisigaw ng point of order. Adi bastos yan, hindi ba? O, kabastusan po yun. Pero nga ay ginagawa nila, ay bahala na sila dyan, hindi ba? O, ay batiin ko po muna itong mga kwan natin, mga sumusubaybay sa atin at pasalamatan. Salamat po sa inyong lahat, Ito po sila, si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Fernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querticio, Juna M. Rinaldo Abentino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleaser Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmunti, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brinda Martin, C.G. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Dumustikton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihinil Dogardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus John Lee, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Ito po ang, nung napanood ko po yun, ay ito po ang unang verse na sumaisip o pumasok sa aking isipan. Oo. Kaya nga po ay ang sinasabi ko dito, kung may nakikita ako o may naririnig ako, ay may pumapasok po sa aking isipan na mga Bible verse. Katulad yan, inuudyokan niya si Amy Marcos na sumigaw ng point of order, para pigilan si Risa Ontiveros na magsalita. Dinidistract, dinidisturb. At ito naman si Chis Escudero ay sumailalim na rin doon sa ganun kasi sinuspindi Hindi naman niya tinanong, ano ba yung point of order mo? Wala hindi natin nalaman Talagang ginugulo lang nila at nagtatawanan pa sila. Naandun po sa video. Panoorin nyo na lang po video. At ang iba, ang title nila, Born Again Bastos. Yun ang kwan nila Ay yung nga, si Joel Villanueva, hindi ba? Pero ako, iiwasan ko po na gumamit ng ganyang salita. Pero ang ibang vloggers, ang title nila, Born Again Binastos si Risa.
Hindi ba? O, ganun eh, o bastos. Ay ito po Matthew 7:21 hanggang 23. Si Jesus Christ po nagsalita nito. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Ayan po. Sa iba po, you who practice evil things. Ayan po. Depart from me, sabi ni Jesus Christ. I never knew you. Ayan po. Ulitin lang po natin ha. Not everyone, hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon, Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Hindi lahat nang tumatawag na Panginoon, Panginoon ay makaka-enter nga sa kingdom of heaven. But only those who does the will of my Father in heaven. Yun lang gumagawa kung ano yung kagustuhan ng Ama. Yung gumagawa nun, yun lang. Sabi niya. Ay ano ba? Ano ba ang ito lang ha, kaya babagsak na po ang ang mga politiko Babagsak na sila Ito ha, ano ba ang sabi ni Jesus Christ? Do not lay up for yourselves treasures on earth. But lay up for yourselves treasures in heaven. Kasi nga nabubulok yan, sabi niya. Nawawala yan, nananakaw yan. Yun ang sabi niya. Natutuon naman, nabubulok nga yan kahit na ginto yan, kung napasama yan sa asido, tunaw yan. Mawawala yan. Yung pira, kung kinain ng anay yan, wala yan. Mut and rust nga Nawawala Kahit na ibaon mo yan, kung napasukan ng mga mikrobyo yan o anay, hindi ba? Ubus yan. At ang bahay, kung minsan, naigugupo po yan ng anay. Hindi ba? Yung buong bahay, naigugupo po yan. Kaya tama where moth and rust can destroy, and thieves can break in and steal. Ayan po. Ay, ulitin natin but only those who does the will of the Father of my Father in heaven. Yun lang gumagawa, yung tumatalima dun sa mga tagubilin ng Ama. Ayan po. Ay nagpapayaman ba sila? Ay oo. Hindi ba? Ay di, wala na yan, hindi ba? Gusto nila ba ng kayamanan? Hindi ba? Ay si Bunggong nga Ha? Ang nilalakad niya pagkain, sabi niya laman ng tiyan yun Hindi ba? Hindi naman masama, hindi ba? Pero, ay may nakasulat din kasi sa Biblia their God is their belly. Puro lang pagkain hindi ba? Malasakit, hindi ba? Hindi naman masama yan, pero hindi lang po yun ang nilalakad ng Panginoon. Ang nilalakad po ng Panginoon ay yung righteousness o yung justice. Justice to all men. Ay kung nagnanakaw ka, ay paanong justice yan? Ikukulong ka, dapat ganun panagutin ka. Hindi lang dun sa pagkain. Walang kwenta po yung pagkain. Ay, nako. Niloloko lang ang mga tao kasi nga ay dun nga natutuon ang pansin ng mga tao. Kung may edad na nga hindi na pinapakain yan dahil ako nga, diabetic na ako Nililimit ko ng pagkain ko yung may mga ultrapresyon, hindi na rin makakain yan ng masasarap. Hindi ba? Wala yan. Wala yung pagkain na yan. Sa totoo lang, ang kinakain ko ngayon, half na. Yung kinakain ko nung ako ay
40 o 50, half na lang. Kasi nga kung kakainin ko pa yun, ay makwan na ako, babagsak na ang katawan ko. Ayan po, hindi ba? Sinisir ko lang po sa inyo. Oh. Yung natitipid ko naman sa pagkain, ibinibigay ko naman sa kawang gawa, hindi ba? O halimbawa, nakatipid ako ng $100, hindi ba? O, binibigay ko sa kawang gawa yan. Ganun po yan. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Ayan po nagpro-prophesy po din sila, hindi ba? Na ito ang mananalo, sabi nila. Ay, hindi naman totoo. Hindi ba? Have we not prophesied in your name? Cast out demon in your name? Oh, nagpaalis din sila ng mga demonyo. Oh, and makes many wonders in your name. Oh, nagkuhan din sila ng mga kababalaghan po, ng mga miracles, hindi ba? Pero ang sabi sa kanila ng Panginoon, then I will declare to them, I never knew you. Napakasakit po niyan, hindi ba? Hindi ko kayo kilala, sabi niya. Hindi ko kayo nakikilala, sabi po ng Panginoon. Depart from me. Lumayo kayo sa akin. Kayo na gumagawa ng mga masasama, ang sabi niya. O, ano ang ginagawa ngayon ito ni Joel Villanueva, hindi ba? O, mga hurado sila, judge sila, tatayo silang senator judge. Ay bakit ipapadismiss nila yung kaso? Adi kalukuhan yan, hindi ba? At ngayon, hindi nila masagutan yan. Kaya nga ang ginawa nila na lang ay remind ba o remand? Aywan ko. O, i-remind. O sige po, at hanggang dito na lang po, at sobra na po ako sa oras, at nililimit ko po ang oras dito, at mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.